Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kamusta nga ba yung mga domestic helper na may mga kasamang isa ding helper sa loob ng bahay? So medyo mahirap yung ganyan guys, kasi minsan hindi depende. So depende kung mabait yung kasama mo or hindi. Pero pag ikaw bago, ikaw talaga mag-a-adjust. And tatlo na sa kaibigan ko yung may mga kasama sa bahay and worse yung nangyari sa kanila. Pero meron namang positive. Yung kaibigan ko, siya naman yung matagal. Si Zenny. So, ewan ko, nanonood pa din siya ngayon. 8 years na siya sa amo niya and may bago na wala pang 2 years. So, pero si Zenny is mabait. So, ano lang sila, bigayan sila and walang problema. Pero yung amo niya is pinipressure din si Zenny kasi si Zenny yung medyo nakakaalam. Sabi sa kanya, turuan daw yung bago, ganyan. And yung homework, kahit na dalawa kasi yung bata, yung lalaki doon sa bago and yung babae is sa kanya. So, yung inaasikaso niya ngayon is yung babae lang kasi yun yung kanya. Sabi ngayon ng amo niya, turuan niya din yung lalaki. Yan. So, siya pa din yung nag-aasikaso sa lalaki minsan. Inaano niya muna yung bago kahit na matagal na. Sinasabihan siya ng amo niya na ikaw pa din gumawa ng homework. Ayan, yun yung sabi sa kanya. So, wala namang problema sa kanya yun. Alam niyo ba, mabait yung amo niya kasi nakasuot siya ng, alam niyo yung yung sleeveless na damit. Yan lang yung suot niya kapag nagtatrabaho siya. And also, kahit na nagtatrabaho siya, nagcha-chop-chop siya ng manok, yung video, naka-video lang dyan yung cellphone niya. Dadaan yung amo niya, nakikita yung hinahayaan lang siya. So, ganun kabait yung amo nila. Next is, yung kaibigan ko na nag-break ng contract. Ayun naman, tagapagmana yung kasama niya. So, 2 months lang siya dito sa Hong Kong. Dalawa daw sila sa loob ng kwarto. So, ang ginagawa daw yung matagal na katulong is inaangkin niya lahat ng electric fan. So, ayun, hindi na nakayanan. Walang problema sa amo, sa kasama naman may problema. So, sabi niya, uwi na lang daw siya. Wala naman siyang ginagawa dito or alam mo yung hindi naman niya, kasi dalaga naman siya. So, sabi niya, kaysa magtiis ako dito, may stress lang ako mentally. Sabi niya, uwi na lang ako. Next is yung kaibigan ko naman na si Vane. So, siya naman is live out siya. Kasi nga, yung katulong na matagal na is ayaw na may kasama siyang matutulog sa loob ng kwarto. So, yung luma na katulong, siya lang talaga yung nakatira dun sa bahay ng amo. Siya na bago, pero naka 2 years na siya mahigit, nag-renew siya last December. So, siya ngayon na bago is pinahanapan siya ngayon ng amo niya ng boarding house. Doon siya ngayon natutulog. So, ganun yung, yung routine niya. Pumapasok ata siya alas 8 and then uuwi siya ng alas 9. So, ganun yung routine niya. And yung amo din niya or yung katulong na luma is malala. Alam mo yung tagapagmana din and minsan naniniwala daw yung amo na babae. So, sabi na lang ng kaibigan ko, hayaan na lang, pakisama, ganyan, tiisin kasi malaki yung sahod. Kasi yung amo nila is puti. So, yung sahod niya is 7,500 and then yung sahod ng luma is 8,000. So, yung luma, maarte yun, malala, sabi niya, basta yayamanin yun kasi sabi niya nga, yung mga pera daw minsan nagmamarket, ganyan, kumukupit daw yun siya. And sabi, kahit na yung pagkain daw na, halimbawa, bukas may swimming sila, lahat ng pagkain na gagawin bukas or kakainin, siya yung magluluto, siya yung bibili, pero yung perang ipapambili niya is pera ng pang-market ng amo. So sabi niya sa amin, sabi ko, huwag mong gagawin yun or hayaan mo lang, wala namang usok na hindi sisingaw. Sabi niya, yun nga, kumukuha lang ako ng kung ano yung pang-market ko, kung ganyan. Kasi, nakakatakot yung ganyan, guys. Merong issue na ganyan na nangyari nga. Masyado siyang kampante kasi siya yung matagal. Ngayon, pinabakasyon siya ng amo niya sa Pilipinas. Hindi na siya pinabalik. So, ganun yung way ng pagpapaalis sa kanya kasi matagal na siya. So, next is, yung isa naman is si Ate Evelyn. Ayan, nakilala ko to siya nung nag-central kami and
nag-usap lang kami sa may ano bang tawag nitong restaurant na to, Cafe de Coral. So Bisaya silang dalawa and nauna silang umupo doon, so nakishare kami. Ayun, nakwento niya nga na may kasama siya sa bahay. Pero eto silang dalawa, magkasama sila nung una, best friend sila. So nag-aaway din daw sila, pero kung sino yung nagluluto, siya yung mag-aaya ngayon, nakakain na, ganon. Mag-best friend sila kasi isang lugar lang sila and magkasama sila sa bahay. So okay lang yun kasi nga, ano naman silang dalawa, nag-aaway sila, hindi maiwasan yan. Pero hindi nagsasalita yung isa, ganyan-ganyan. Pero kung sino yung nagluluto, edi siya ngayon yung mag-aaya nakakain. So siya ngayon yung oy, kain na tayo, ganon. Kahit yung isa yung may kasalanan, ikaw yung nagluto, ibig sabihin, ikaw yung mag-aayang kumain. So, ganon yung routine nila. And then, tapos nun is matagal na kasi sila doon and malaki na yung bata. Ngayon, isa na lang yung kailangan ng amo nila and yung isa is pinalit go. Ayan. So, yung pinili is yung matangkad. Ngayon, natapos na sila doon kasi nag-migrate na. Lumipat ngayon siya ng ibang amo. So, tumagal din siya doon ng 5 years. And then, yung isa naman is sa ibang amo din. Pero, best friend pa rin sila hanggang ngayon. So, yung edad ata nila 40 plus na sila, 45 na ata. So, hindi ko na nga lang sila friend kasi nga, nirereto niya ako dun sa kapatid niya. And yung kapatid niya parang may pagkasinto-sinto ba. Naiinis ako, naka-restrict ngayon. So, ayoko na siyang kausapin kasi nga, alam ko, i-open niya yung sa kapatid niya. So, ang nangyari is, ngayon, 5 years na siya doon. Ngayon, gusto na mag-hire ulit ng amo niya ng bagong katulong. So, nag-hire sila. Kaibigan niya rin. Kinuha niya sa Pinas. Ngayon, ang nangyari nung nandito na siya na ngayon yung sinasiraan na siya yung luma. Sinasabi ngayon doon sa amo na kaya ko namang gawin to lahat. Yung bago yung nagsasabi. Sabi niya, kaya ko naman tong gawin lahat. Ako na lang. Alam mo, nung nagbakasyon siya, kaya nga kumuha ng isang katulong kasi nga nagbakasyon siya sa Pinas. So, bakasyon siya ng isang buwan. Pagbalik niya, may nagbago na daw sa ugali ng amo niya. Nagbago na lahat. Ayan. Tapos, parang may napapansin niya na may mali na. Yun pala, sinisiraan pala nung kaibigan niya na yun na tinulungan niya para makapuntang Hong Kong, sinisiraan siya doon sa amo. Ang sinasabi is, laki kasi daw ng sahod nila doon, 8,000 ata, 9,000. And yung bago is nasa 7,000 ata nung time na yun. So, ang nangyari is, sinasabi nung bago, kaya niya naman daw lahat-lahat ng gagawin. Mag-isa lang siya. Okay na daw sa kanya. Ayan. So, ngayon, iti practical yung amo. And syempre, kahit sino naman, kapag isang tao lang o di isa lang yung sasahuran mo kaysa sa dalawa, so pabor yun sa amo. Ngayon ang ginagawa nila is pinaparamdam nila doon sa kaibigan ko na parang left behind, hindi importante, ganyan, parang kaya minsan naiiyak na yung kaibigan ko. And then sinabi niya ngayon na anong nangyari, bakit parang may nagbago. Tapos sabi wala naman, ganyan, pero napapansin niya, kaya ang ginawa niya, pumunta siya ngayon ng ibang agency, nag-apply siya ngayon nakita nung kaibigan niya na meron siyang mga papeles, pinicturan ngayon yun, and then sinabi na naman ngayon sa amo na nag-a-apply. So yun na yung nag-resign na, yun na yung time, and nagfi-feeling pa yung bago, yun pa yung naiwan. So sabi ng kaibigan ko, okay lang yun, baka hindi na siya makakita ng iba kapag kapag yun nga siya yung napaalis. So at least siya ngayon nasa mabuting na siya. Sabi niya, maliit lang yung sahod ko ngayon, nasa 7,000 lang, pero at least yung utak ko and hindi ako stress. Ayan. Kaya yung mga meron din namang mabait na kasama and meron ding salbahe na kasama. Nakadepende. Kung ikaw mas matagal, ikaw yung mas, alam mo yun, mas lamang, ikaw yung abusado. Ganun yung mga paraan dito nila eh. Kapag ikaw luma, bago, kawawa ka. Pero may isa din akong subscriber, si Krisha. Hindi ko lang alam yung kwento nila. Pero, katabi niya matulog yung kasama niyang katulong din. Parang wala naman silang issue kasi hanggang ngayon nandito pa naman siya. Matagal-tagal na din siya kasi nung nag-high kami, January, na siya dito, 3 months na siya mahigit. So, na siya ngayon? Matagal na, 'di ba? So, walang problema sa kasama niya. Katabi nga sila daw matulog. Ang lang nila is hati sila sa mga gawain. And nakatoka talaga siya sa aso. Ngayon, kahit mag-day off siya,
pag day off niya, late siya magising. So, yung isa yung magpapalit sa trabaho niya. Pero pag siya naman, ganun din ginagawa. So, bigayan lang silang dalawa, kaya wala ding problema. And then, yung isa naman na magkasama sa bahay is si Jinky. Nanonood yan ng vlog ko, kaibigan ko. And then, yung kapatid niya, mas okay yun, kapatid mo yung kasama mo. Pero, sabi niya sa akin, kahit daw magkapatid is nag-aaway din daw. Minsan nga daw, nabatil niya na daw ng cucumber yung kapatid niya. Kasi nga, syempre hindi maiwasan, mag-aaway talaga. Buti nga magkapatid. Paano pa pag hindi magkapatid yan? Kaya, depende talaga. Lalo, hindi kayo magkapatid. Nandun yung adjustment. Pero pag bago ka, pakitaan mo muna. Alam mo yung tansyahin mo kung paano mo kikilitiin ngayon yung kasama mo. Kung paano mo kukuhanin yung loob niya. Kasi magkasama kayo sa bahay. Hatian kayo dapat sa trabaho. Yung si Vanet naman, yung kaibigan ko, nagmamap daw yung niya, naglilinis yung kasama niya. So, hindi niya naman masabi-sabi na hindi malinis yung gawa. Kaya ang ginagawa niya, antayin niya munang umalis yun, and saka niya, lilinisin ngayon, babalikan niya, lilinisin niya yung nilinis nun para sure. Ayan. And next is, may isa pa akong kaibigan, nakalimutan ko na talaga kasi nawala sa isip ko. Ayan. Depende talaga sa mga maging kasama. At marami naman akong mga kaibigan na may mga kasama sa bahay. Nakadepende lang talaga kung paano kayo magkasama, paano kayo mag-anuhan, nasa pakikisama. Ay, meron pa pala Ilonggo. Pero sila naman, magpamilya naman sila, 3 sila sa bahay. Pero nagrereklamo din yung kaibigan ko, siya talaga yung kaibigan ko, nagrereklamo siya na halos siya na lahat kasi mga matatanda na nga yung iba, so hayahay na sa buhay. Siya ngayon nagpapatulog ng 2 bata, and then siya yung naglilinis. Nasira pa nga daw nung isang kasama niya yung vacuum kasi nga daw nilagyan daw ng tubig yung tiles, and saka binacuum, so ngayon nasira daw. So ayun guys, na-share ko lang, wag ma-discourage yung iba pag may kasama kayo kasi depende lang talaga yan. Mas maganda magpareho kayo ng dialect. Halimbawa, Ilocano. Kasi minsan hindi talaga magkakasundo yung Ilocano tsaka Bisaya. Rambol talaga yan. Hindi ko alam kung bakit. Simula nung nasa Manila ako, bihira lang talaga magkasundo yung dalawa na yan. Kasi nga, yung mga Ilocano, serious. Yung mga Bisaya, mga tarantado talaga yan. Mga loko-loko ba? Lalo pag nagsalita talaga, malalakas yung boses, malalaki, and parang siga magsalita. And then yung Ilocano is iba sila, tahimik sila. Alam mo yung sila, ang tahimik na malalim yon. So, kaya hindi talaga nagkakasundo yan. Pero pag pareho kayo ng dialect, pareho kami ng mga kaibigan ko, pareho kaming mga Ilonggo. So, na sa amin, parang, alam mo yung wala ng mind, sasabihan ako ng kaibigan ko, gaga nga Jenny, gaga nga Jenny, ganyan, o kaya, gabiga-biga naman. Yung mga ganon, yung mga ganyan, is hindi namin yan dinidibdib. So, kasi mga Ilonggo, alam na namin sa sarili namin, haras-haras talaga kami. Kaya, na sa amin yan, yung parang common na lang yung mga ganyan na mga konting labtik ng word. Pero pag sa iba yan, lalo pag hindi mo ka-dialect, and iba sila, kasi iba't ibang iba-iba ng way, iba-iba, yung iba sensitive, ayan, yung iba is marites, char. So, talaga yan, nagkakarambol-rambol. Basta, hindi ko lang alam, pero kung may mga alam kayo, basta sabihin ko sa inyo, Ilocano tsaka Bisaya magsama, konti lang yung nagkakasundo. More on away talaga. Hindi talaga magkakasundo kasi iba-iba ng Bisaya is talaga siya, haras-haras, as in, alam mo yung prangka and maingay, ganyan. And then yung mga Ilocano is tahimik lang yan sila, seryoso sila sa buhay. Yun yung wala sa mga Bisaya, kasi yung mga Bisaya is serious kami sa buhay, pero pagdating sa word, the way we talk is puro yawa, yung mga maririnig mo, yawa, ganyan, puro basta mga mura yung maririnig mo, and hindi mo yun commonly na maririnig sa kanila, sa mga Ilocano. Pag nagsalita sila ng okinam, ibig sabihin nun galit na sila. Ayan. So, thank you for watching, and I love you all. Bye-bye.